pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at ito po ang ating palatuntunang Ehemplo. Tayo po ngayon ay naririto sa podium dahil sa pagkakataon po natin ngayon, ang ating pong makakapanayam ay kasama po namin sa gawain ng Far East Broadcasting Company na tinatawag po naming Chords on Canvas. Ito pong Chords on Canvas ay ang pagsasanib ng musika at likhain ng mga kapwa nating magagaling na Pilipino. May mga paintings po, mayroong mga carvings at gayon din mayroong mga musical offerings na ibinibigay po dito sa podium dahil ito po ngayon ay panahon ng Kapaskuhan. Pero sa pagkakataon pong pinapanood nyo po ito po ang ating New Year presentation. Kaya po isang mapagpalang bagong taon sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat po ng stasyon ng Far East Broadcasting Company na siyang nakikinig at nanonood ngayon at lalong-lalo na po ang nasa Facebook Live natin sa Radio TV. Magandang araw po sa inyo ngayon and Happy New Year po sa inyong lahat. At samahan niyo po ako dahil ang makakausap po natin ngayon, ang ating ehemplo po ngayon ay mag-ina. No, sisimulan ko muna pong i-introduce ang anak na si Majel Cadapan. Si Majel Cadapan po ay isang arkitekto at siya rin po ay entrepreneur at right now ay art manager and art dealer. Sila rin po ang nagpapalakad ng Inday Cafe. Yan po ay pinangalan sa kanyang ina na si Inday Cadapan. Siya po ay nag-aral sa University of Santo Tomas, sa College of Architecture at gayon din po siya po ay nagtapos din ng Basic Interior Design sa Philippine School of Interior Design and Art Management dyan po sa Asian Institute of Management. Ngayon po ay siya po ang namamalakad at namamahala po ng Inday Cadapan Home Gallery. Si Majel po ang kaisa-isang anak ng visual artist na si Inday Cadapan. Si Inday Cadapan naman po ay nakilala sa pangalang Elsie Ilagan Reyes Cadapan. Pero mas naging kilala po ang kanyang pangalang Inday. Siya po ay masasabi po nating isa sa mga modern artist ng Pilipinas. Siya po ay galing po siya sa Negros Oriental at naging parang kanyang peg, sabihin na natin, o naging inspiration po niya ang mga paintings ni Picasso at ni Matisse at nakikita po yan sa kanilang gawain. Kaya po kung kayo po ngayon ay nakikinig at kayo po ay interesado sa pagguguhit o paggagawa ng mga artworks o di kaya naman mayroon kayong interest sa art management, maganda pong tunghayan ang palatuntunan ngayon natin at ito po ang aming special New Year presentation dito lamang sa ating palatuntunang Ehemplo. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS. Yellow, orange, red.
Iyan ang kulay ng babala ng pag-asa. Tinutukoy ng mga babalang ito ang 3 lebel ng lakas at buhos ng ulan at posibilidad ng pagbaha. Yellow, ibig sabihin ay monitor. Magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras na may posibilidad ng pagbaha. Manatiling nakatutok sa kalagayan ng panahon. Orange, ibig sabihin ay alert. Magkakaroon ng mabigat na pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Maghanda sa posibilidad ng paglikas. Red, ibig sabihin ay evacuation. Kung ang babala ay nasa red, ibig sabihin ay mayroon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Nararapat ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, yellow, orange, red. Kung tatandaan ang babalang ito, mananatiling ligtas sa oras ng sakuna. Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Babalik po tayo dito sa ating palatuntunang ehemplo at ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. So, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating special New Year presentation. Alam niyo po, nakakatuwa. Tulad nga po ng sabi ko, ano po ngayon, 2 po ang ehemplo natin sa araw na ito. Isang nanay at ang kanyang anak na babae. Unang-una na po si Elsie Ilagan Reyes Cadapan o ang tawag po sa kanya ay Inday Cadapan. At alamin natin, alam niyo po, may kwento po yung kung bakit siya ang tawag ay Inday. At kasama din po natin si Majel Cadapan, ang kanyang anak. Majel, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Dan. Magandang araw sa inyo. Siguro doon natin simulan dahil parang ang lumalabas na ehemplo mo ay ang iyong ina rin dahil ikaw rin ngayon ay you're very much involved in the arts, di ba? Yes. Oo. Siguro simulan ko dun sa sabi ko nga kanina, bakit nga ba Inday at hindi Elsie yung kanyang naging palayaw? Kasi ang Inday, di ba, dito sa Maynila, ang alam nila, mga yaya nyo, mga katulong. Pero sa Bisaya, ang Inday, yan yung dearly beloved ng pamilya. Aha. So, paborito to ng pamilya. Parang sa mga Parang Ilocano, prinsesa ading. yan. Ayun. Oo. Yan. So, yung Inday niya, sabi niya, ipipirma niya rin yun sa painting niya in honor of Visayan women. At saka, sabi nga, di ba parang madaling ma-capture kasi Inday Pansitiria, Inday Turuturo. Parang may quick recall. Oo, yeah. At siguro may pagka-folksy yung nanay ko. Folk siya, yung parang probinsyana. Pero, speaking of that, bago siya naging kilalang Inday, there was a point that she was even selling in the market. Yes. Diba? Nagtinda din siya. Diba? Ano ang sitwasyon para ang iyong ina ay pumasok sa ganung gawain? Dati kasi siya, nahilig siya sa mga antiques, ang kanyang unang exposure. Nakabasa siya na ang isang violin daw ay nabenta ng such a high price in Europe. So, parang na-interest siya na nag-research hanggang sa nag-buy and sell siya ng antiques, ng mga lumang gamit, hanggang nakilala siya sa Antipolo na she buys. Enterprising din So, siya. Oo. kasi nagkaroon kami ng tindahan sa palengke. Maaga pa, madaling araw pa lang, kailangan niya na mamalengke sa Divisoria para magkaroon ng goods. Sabi niya, hindi niya kaya yon kasi may heart disease siya eh. So, humanap siya nanalangin siya, I think she prayed more, na magkaroon siya ng trabaho na yung kaya niya at mag-e-enjoy siya. Hanggang sa minsan, naligaw siya sa ermita. Nung namasyal kami sa Luneta, napunta siya sa bandang ermita ng mga antique stores. Tapos namangha siya.
nakita niya, may ganito palang mga tindahan na nagbebenta ng mga lumang gamit, lumang damit, na mga turn of the century. So, nilinang niya na yun. Ni-research niya yun. So, ginagawa niya, parang what she was doing was, yung kanyang kinakalakal sa palengke, yun naman ang gagamitin ngayon niyang pondo para iikot naman dun sa antique. Parang ganun ba yung ginagawa niya? Minsan yung sweldo ng tatay ko. Yun ang ginagamit. Kasi inhinyero yung tatay ko. Pero hindi rin kalakihan ng sweldo ng tatay ko. So, pinaparolyo niya, yun ang tawag doon. Alam mo, yun yung yun yung isang gusto ko nga itaas din dito early on in our conversation, na kasi kadalasan yung iba, they look down on people who maybe yung mga nagbebenta sa tindahan, sa mga marketplaces. Hindi nila alam na mayroong pinanggagalingan itong mga taong ito at dahil nagpapagal sila, they are striving, hindi ba? At unti-unting nakakaangat. Kagaya nga, sabi mo, engineering tatay mo, pero nagtutulungan sila. No, hindi yung kanya-kanyang gawa. Now, dun sa larangan na yon, eventually she went from antiques to art pieces. Paano naman, 'di ba, nagkalakal din siya ng art kasi ang pagkakaalam ko bago siya pumasok sa pagpipinta mismo, nauna muna siyang naging parang trader ng art. Oo. Art dealer. Kasi noon, meron siyang binili na 75 peso na brass na vase, na hanging vase siya. Tapos, gutom na yung may-ari. Sabi niya, pwede bang idagdag mo na lang itong nakaroll yung painting na parang gutay-gutay doon sa Hindi, sige na, hindi, kunin mo na yan. So, just to dispose her, nakuha niya yung kanyang loot. May libre siya. At pinarestore niya yung painting na yon. At after 2 years, that was sometime in 1974, nung pinarestore namin with the promise na pag nabenta yung painting, kaya si Angelito David noon, kaibigan niya yon na restorer, artist, sabi niya, babayaran kita ng 10,000. So 10,000 is big no mga 1970. So after 2 years or 3 years yon, 78, parang ganon, 76, nabenta namin yung painting na yon. Pagpatuloy namin ang pagpapatayo ng bahay namin. Naka-set up siya ng antique shop sa Ermita, kung saan siya naligaw. At they found out that it was the Mona Lisa of the Philippines na binili ni Leandro Locsin, ni architect Leandro Locsin. So talagang kung tutuusin, nandoon talaga yung interest niya rin dito sa in a sense, tong art form na ito. Now, dun sa ating pagkikwentuhan, nabanggit mo sa akin na actually, late onset ang painting niya. Nag-start siyang magpinta when she was already 40 years old. Yes. No, ayan, maganda hong malaman na hindi hinahanapan ng edad, no, ang art, no. So, she started at 40 at basically self-taught ang kilalang Inday Kadapan. What got her into the painting naman? Di ba nakabenta nga kami, nakapagawa kami ng bahay. Sabi niya, sarap pala ng artist, patay ka na, may pinapayaman ka pa. So parang nung bata rin kasi siya, masakitin siya, lagi nagpe-paste ng mga cutouts ng mga artworks, ang mother niya sa Nipa house nila. So lagi niya natititigan yung mga Matisse, Picasso na mga arts, na habang masama ang pakiramdam niya, tinititigan niya yung mga artworks na yon, mga pictures lang, hanggang sa na-humor siya, natatawa siya doon sa mga nadidiscover niya, hanggang sabi niya, naku, kailangan na linangin na niya yung sarili niya sa kanyang pagpintura, na self-taught siya, in a sense, nagbabasa siya ng libro, that's right. bibili siya ng mga second-hand books. Pero parang parang ang malaking influence yung Picasso at saka Matisse sa kanya. Kasi parang niya. Ganon din yung naging sarili niyang estilo na eventually naging Inday Kadapan. At pag nakita mo, kilala kagad na, gawa ni Inday Kadapan ito. Kasi si Picasso, di ba, in-unlearn niya lahat ng learnings niya Si Mami, hindi siya learned. Na parang pero gusto lang niya magpinta. Pero mas nagustuhan niya yung simpleng bold lines lang and then vivid colors to distinguish, lalong-lalo na doon sa kanyang mga pinta. Parang I think she strike a point. Magaling siya mag-strike ng point in the simplicity of the lines. At saka hindi siya gumagawa ng preparation like pencil muna. Talaga? Tapos hindi. Ink agad. Tapos minsan watercolor lang. Parang dinududa lang niya. Parang bang nakakalokong. Now, ngayon, si Majel naman, paano naman, kasi ikaw nag-arkitektura ka, di ba? So talagang rin yun, that's within the arts, no, the discipline of the arts. So,
malaki bang naging impluwensya ni nanay sa iyo to eventually get into this? Oo. Yes, of course. Siyempre, kailangan kong tulungan ng nanay ko, kailangan ko siyang tulungan sa hanap buhay, kumita. At nakita ko yung mga kausap niya, mga learned, mga artists, mga writers, at saka mga politicians. Tapos, akala ko nga parang nag-flirt yung nanay ko sa mga artists. Ganun pala. Kasi selosa din ako. Na ganun pala, lagi niyang tinatanong yung mga art teachers ko kung ganito ba yung pag-drawing, ganyan ba yung ano. Tapos, hanggang sa na-realize ko parang siya yung artist. So, kung may artist man, kailangan merong gagawa ng dirty job. So, yung mag-aayos, diba, mag-frame, maglilinis ng bahay. Hindi ho na itatanong, lalong-lalo na yung mga nakikinig sa atin ngayon na pagka ho nakita nyo si Majel, abay, para hong pinagbiyak na buko at kamukhang-kamukha niya ang nanay niya. Ngayon, kasi naalala ko nung una kong na-meet ang yung nanay dahil tumulong na rin siya sa gawain ng FEBC dati, no? Siya yung isa sa mga unang painters na tumulong dun sa gawain ng FEBC na Chords on Canvas, ano? At naalala ko nga nun, hindi ko siya makakalimutan kasi lagi siyang merong bandana, meron siyang head wrap, may turban siya, no? Parang signature niya. At ngayon, sa ganung klaseng kalagayan. Tapos nga 2004 siya kinuha ng Panginoon, ano? At 65 years old, no? 63. 63 ba? Oo, I mean, napaka bata at parang alam mong madami pang magagawa. Ngayon, ikaw ngayon ang parang ano bang tawag doon? Ikaw ba ang curator or art manager ngayon? At parang nagkatotoo yung sinabi na mama mo na wala na ako bine-bless ko pa rin ng mga tao ng painting ko. So, paanong naging situation na ikaw na rin ang parang nagtutuloy ngayon ng legacy ng Kadapan? Kasi lagi ko naririnig yung nanay ko noon. Sabi niya, si Majel, bahala na. Sabi kasi, Inday, ang dami-dami mong artworks. Anong mangyayari dyan? Dahil alam na ni Majel, parang sabihin ko, anong alam ko dyan? Ang alam ko lang maglinis, maglimpit, tapos tingnan-tingnan yung kanyang artwork, at pinagsikapan ko ring ayusin yung kanyang mga art. And then, pinrame ko, tapos nagkaroon nga kami ng antique shop. So, parang noon, mas bumibenta na yung paintings niya kaysa dun sa mga antiques namin. So, parang wala akong pangrenta sa sa shop. Kasi sa kanya lahat yung benta ng Tapos parang mga Pranses sa mga namimili. Sabi ko, parang merong future tong nanay ko. Talagang mukhang totoong merong siyang chance doon sa art world. Kasi noon, pag hindi ka schooled, isnabin ka talaga sa art world. No one took her in to exhibit. Kasi syempre ang galleries, they want that they would be earning dun sa they have an overhead. So nagsikap ako noon na kausapin yung mga like restaurant, kung pwede magsabit ako ng paintings. Minsan meron pang ang parlor na medyo upgrade naman yung parlor. And then hanggang sa nakapasok na ako sa Ayala Museum to exhibit her work, GSIS Museum. At saka marami so this is, ito na yung efforts ako mo na yung yan. bridge, ako ikaw na. And then, Dan, dati, what I did, nagbabazar kami. So, nagdadala ako ng paintings ng nanay ko. Ito yung mga bazaar sa Makati. Okay. Medyo mga class ng bazaar. Mga international bazaar, mga gano'n. Local nga. Basta Ayala, basta yung merong mga events ang Ayala Museum, nagpapabazar sila. So, idadump ko yung artwork ng nanay ko, hindi ko piniframe. Tapos tinitignan-tignan ng gano'n. Sabi niya, so who did this? Na akala nila ako kasi parang bata yung she's a 40-year-old, self-taught artist. So, nag-flourish na nun. But unti-unti kong inayos ang presentasyon, pina-frame ko, tapos at kinuwento ko yung bakit siya nagpe-paint ang gano'n, yung mga love-hate relationship namin. So, na-feel nila yung artist. So, nag-flourish na. Sa bazaar lang ako nag-start. Pero ikaw, Majel, in your own right, kasi ngayon parang you are an art manager, you are an art curator. Meron bang ikaw ba, have you dabbled into painting yourself and doing your... I tried, okay. Parang mamamatay ako makatapos lang ng isang Parang mas gusto ko ikwento yung mga pangyayari sa art ng nanay ko. Kaya ang ginawa ko na lang, basta ini-stage ko na lang yung work ng mother ko. Although, I think right now, marami rin sigurong hindi pa nakakaalam na mayroong Inday Cafe.
Yes, Diba? sa Cafe Oo, Inday. Sa Pangarap Cafe niya rin Inday, yun. oo, Oo. sa Antipolo. Yes, pero hindi na ako nagluluto. Hindi ko na kaya. Kasi maglinis ng bahay muna. Kaya lang ang sabi nga nila, yan daw Inday Cafe nga is parang ang spirito ni Inday Kadapan ay nandoon kasi you are surrounded by her works. Tell us about how that came about naman. Kasi si Mami, mahilig magluto. Kasi nagkaroon din kami noon ng karinderya sa gitna ng Antipolo. Napatok yung kanyang dinuguan, yung mga humba. Pero talagang hindi niya kaya kasi hindi kaya ng health niya. Tsaka mahirap i-manage yun. So, lagi niya sinasabi, anak, gusto ko meron pa rin cafe dun sa bahay, may restaurant. Parang sabi ko, magbabasar na ako, tapos aayusin ko pa yung painting niya. Humanap na lang ako ng chef na pareho din niya, na parang very spontaneous din. Meron din siyang recipe na, kasi si Mami parang mad scientist yan gagawa ng suka, gagawa ng mga recipes na invento lang niya. So talagang nagtatrive yung creativity. Can you imagine, creative in terms of marketing the antiques, creative in the arts herself, pati pala art of cooking kasama din. Kasama po natin si Majel Kadapan at ang fini-feature din po natin ang buhay ng kanyang ina na sa Inday Kadapan na isang self-taught artist and painter na modern art po ang kanyang linalatag. Kaya nga po hinihikayat namin kayo na isipin din yung mga pwede natin gawin pagka tayo po ang binibigyan ng pagkakataon at binigyan ng malikhaing isipan ng Panginoon. Babalikan po natin at marami pa po tayong kwento dito sa ating palatuntunang ehemplo. Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS. Ang leptospirosis ay sakit ng tao o hayop na sanhi ng bakteryang Leptospira. Ito ay makikita sa mga taong nababad sa tubig baha. Posibleng maapektuhan nito ang iba't ibang bahagi ng ating katawan gaya ng atay at bato na maaaring ikasawi ng karamihan. Ilan sa mga simptoma ng leptospirosis ay panlalamig, pananakit ng kalamnan, pamumulan ng mata, pananakit ng tiyan, labis na paninilaw ng ihi, pagtatae at pagsusuka, pamamantal ng balat o skin rashes, labis na pananakit ng ulo at paninilaw ng balat. Kung agad matutuklasan sa loob ng 2 araw, maiiwasan ang komplikasyong sanhi ng sakit na ito. Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa ehemplo. Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at lagi po namin pinapaalala sa inyo kung may kakilala po kayong mga magagaling na Pilipino, abay pakilala nyo po sa amin. Pwede po kayong mag-like sa ating Facebook page ng Ehemplo at FEBC Radio, at gayon din pwede nyo pong ilagay doon sa mga comments para naman i-post nyo sa amin, pwede namin kayong balikan. Ang ating ehemplo po ngayon ay mag-ina, si Majel Kadapan at ang kanyang nanay na pumanaw na po, pero isa pong kilalang sabihin na nating modern day artist ng Pilipinas, si Inday Kadapan. Majel, dun sa mga likha ng mama mo, at I guess for different artists, iba yung kanilang mga motivation. Yung iba ay may nagpipinta ng kunwari, kung mga arkitekto ka, mga structures, di ba? Sites. Yung iba naman may still life.
Pero it seems, dun sa ating pagtingin ng artwork ng mama mo, parang laging may kwento. Yan, di ba? May kwento. At kung kayo po'y nasa Facebook live natin, abay makita nyo po, we are surrounded by the paintings of Inday, no? At meron siyang flowers, pero laging mong sinasabi, may kwento yan. Yan. So, ano ang nagiging motivation ni nanay pagka magsisimula siya ng kanyang pinta? Motivation niya. Gusto lang niyang maglikha. Pag minsan nag-aaway kami, ang gaganda ng mother and child. Makikreate niya. Kasi yung nanay ang ganda-ganda, tapos yung bata parang tiyanak. Parang dun siya gumaganti sa akin. Minsan pag may LQ sila ng tatay ko, lovers quarrel sila na forever ata, yun hindi natapos, iguguhit niya. Kasi siya, great-grand niece siya, ni Lola Basyang. Kaya siguro she has a way of telling her story. At sinasadula niya yon sa kanyang painting, sa kanyang mga watercolor art. Now, dun sa kanyang ginagawa, merong madalas pagka kilala nila yung work ni Inday Cadapan, kadalasan ay mayroon siyang mga paintings na minsan apat-apat na muka na parang napag-iisa. Na marami siyang ganong style ng painting niya. Ano ang parang sinasalarawan niya sa iyong palagay? Kasi siyang personality niya, very frank siya honest, at saka tactless. Pero very sweet siya, very caring. Halimbawa sabi niya, ang gwapo mo, pero parang yung gupit mo, ganyan. Parang meron siyang second opinion, no? But she's very sincere person. At parang you're allowed to be, yung bang you are multifaceted or something na marami siyang nakikitang anggulo sa pagkatao nung kausap niya o yung ikinukwento niya. Pero yun ang kanyang gustong pinanggagalingan. Now, ikaw dun sa iyong sariling ginagawa ngayon, I know that it brings you joy. Napapansin ko yan pagka kinikwento mo si nanay, yung ginagawa, no? Nagmomorph. Oo, nagmomorph. Kasi nandoon yung kaligayahan eh. So, how do you see yourself in terms of nanay's work? Dahil much as you're trying to move the art along, pero meron din bang na parang gusto kong itago yung iba. Paano yung love, yung push and pull sa art? Kasi ako pag kami nakita ko at nagustuhan ko yan, possessive ka na. Oo, ganyan. Paano yun? Laging kasi sharing na you pay forward. Kasi lagi ko nare-realize, nung namatay ang nanay ko, ni isang painting wala siyang natangay. Wala talaga. So, yun yung siguro yung sinasabi ni Mami na, bahala na si Majel, alam nang gagawin niya. Kaya siguro sa panalangin talaga. Sa panalangin na gusto kong magkaroon ng worth. Yung anumang meron ako, gusto ko siyang i-share na yung hindi lang siya para pang shopping ko, kundi para pang ayos ko ng bahay, na para pag may dumadating na mga artists o art lovers, maganda ang presentasyon. Nagkakaroon sila ng hope na, pwede palang maging artist ganito. Yung mai-inspire sila. Now, in your life and in your mother's life, sabi mo nga, nandun ang panalangin. What does spirituality have to do with her art and your art? Actually, nagkaroon siya ng episode, na magkakaroon siya ng mastectomy operation, both breast. No? Tapos, the night before, nagplano na siya. Sabi niya, sige, gagawin ko na lang yung aking bodega, ayusin kong ganito. Sabay basa ng Bible. Sabi ng Bible, you fool, what if I'll take you right now? And then my mother repented. Sabi niya, Lord, bahala ka na. Baka kasi hindi rin siya pala magising. Kasi may heart disease siya. Kaya pala bahala si Majel. Di bahala si Lord. At nung nandun na siya sa operating table, lumabas yung doktor, ang surgeon. Sabi niya, anong ooperahan ko sa babaeng to? So yung kanyang doctor na, the one who's looking after her, sabi, hindi, andito sa x-ray. 7 lamp, 9 lamps. So, kailangan i-operate, kailangan mastectomy. And that was her healing miracle niya. So, when she woke up, sabi niya, ba't naandito pa? And she knew na, Lord, alam ko, merong kang purpose sa buhay ko. Kaya nga napaka-gracious niya Oo, at alam ko dahil yung kanyang kaibigan na si Norma Liongore na nasa Panginoon na din, ay it was Norma who introduced Inday to us, no? At napaka-gracious, lalo na yung dalawang babaeng yun, napaka-gracious, both artists at napaka-malikhain din. Now,
Ano sa palagay mo ang when I ask you, say, what sort of values were you able to pick up from your mother? Anong values ito? At ano naman yung naidadagdag mo ngayon? I think I'm a well-motivated child. I know Okay. that my mother loved me so much. So yung love na yon, I have to pay it forward. Na yung whatever I learned from her, papass on ko yun eh. Oo. Kahit sa mga anak ko, maging mga anak ko, mga malikhain din sila. Are they into the into arts? advertising, Okay. and then the other Oo. son is into music, and then din siya, editor siya. At lumalabas talaga yung creativity. So, gusto ko rin tuloy-tuloy yun na pag umuwi sila ng bahay, maayos ang bahay, nakita ang painting, tapos you talk about life at home, about being an artist, makamotivate ka ng ibang artist, at lalo na yun sa mga pamilya na ang mga anak, they have to take care of their artist mother or father. I think I'm more on that, Mas naandun siguro yung aking, ano nga ba yun? Aking pinaglalaban. yung advocacy. Advocacy. Yeah. Yung aking advocacy na I want to encourage the children of the artists na take care of your parents, what they will leave you. Para put work to it, ayusin mo, ikwento mo, na, kasi makaka-inspire yan ng ibang tao. It will give hope. Now, ito, gusto kong matanong sa'yo kasi the classic line, di ba, laging sinasabi, the starving artist. Number one, kailangan bang mag-starve ang artist? O talaga bang nagsa-starve yung artist? How do you... Kasi baka may mga nakikinig sa atin ngayon, nako yung mga anak nila kagagaling mag-painting, ganyan. At sasabihin lang, nako iha, tigilan mo yan at wala kang pera dyan. Paano yung mga ganoon? How do you encourage them? Kasi ang art naman merong art na panggutom, yung pwede mong hindi mo ibenta kasi gustong-gusto mo yung ginawa mo. Paninindigan mo yon. Meron din pangkain. Yan, na pwede mong ibenta ng lower price, pwede siyang yung bang marketable siya. Kailangan mag-create ka ng something pang daily. Sabi ng mga millennials, yung may money grab. Yeah, money grab. Money grab lang muna. Oo, yun. Kaya, kasi it's sharing It's sharing of yourself. If there are those that are listening to us right now and they're saying, mukhang may, I'd like to look at it from dalawang areas. No? One would be from the Inday side, Inday Kadapan side, where I'm an artist, pwede ko itong ipagpatuloy. Sabi nga niya, mayroon akong legacy kahit wala na ako. Paano ko sisimulan yon? That's one perspective I'd like you to share with us. The other is the Majel perspective, wherein pwede palang maging kabuhayan, maging maayos na kabuhayan ang art dealership at saka ang studio or gallery setup, di ba? So let's start first with kung ikaw yung artist, how do you start parang maging kabuhayan ang art sa akin? Una, maging tapat ka Okay. sa sarili mo. Kasi minsan ang artist, meron niyang formula na gagawa ako ng maraming watercolor na mother and child kasi mabenta yan kasi matriarchal tayo. Okay lang yon siguro. Pero gumawa ka pa rin ng something unique, yung ikaw, yung ma-i-express mo yung sarili mo at huwag kang matakot. Okay. Kasi art explains life. Merong mga hindi masabi ang mga salita na na kinukwento, Ng larawan. ini-explain ng mga larawan. So, there's power to that. Kaya nga mga lalaman mo pag fake ang painting at Or yung tinatawag nilang commercial painting lang. Hindi naman din masama yun kasi Okay. pangkain din yun. Okay. Pero if you want to strike a difference or make a difference in this world, you find your place in the sun na yung pwede mong mensahe na i-share na magko-flourish siya, na mas mapapabuti. So which means mayroong sense yung to create art that people want, but there's also a sense in making art na gusto mong sabihin, kung ano yung gusto mong i-express sa kanila. Kasi there's dignity in art making Kasi akala nila kopya-kopyahan lang, pasikatan lang, hindi. Ako nga nagugulat na hindi ko akalain na art pieces can be of great value. Not just the artwork itself, kung hindi pati yung value, yung monetary value ng art. I am just
parang Amazing. amazing talaga. Amazing talaga. The auction house, na-liven up nila ang pangyayari ng ng sining sa Pilipinas. At to think na even with the modern technology, iba pa rin yung art value ng painting and sculptures, no? It's really amazing. Now, on your side naman so how can somebody start yung area naman ng ng curating and dealership? Paano naman yun? Siyempre, you need your inventory. Meron kang artworks now. Kaya mga artists na pwede mong i-promote. Like now, aside from my mother, I'm trying to help Artipolo. It's another group. Artipolo. Artipolo. Okay. It's in Antipolo at saka parang I'm in constant contact with tourism na they're asking my help and then that's my joy naman to share however we can help the arts and culture in Antipolo. Kasi I'm aging na rin. Gusto ko rin, oo. Pero may nagsabi kasi nun sa akin na si Dave Baradas. No? I remember one time sinabi niya, Majel, don't go to the world. Let the world come to you. For 10 years sinisip ko, paano kayo world will come to me? Minsan matalinhaga yan, Dan Pero when things falls on its proper place, nare-realize mo na, oo nga, pupunta na silang Antipolo kasi sikat ngayon ang Antipolo, di ba? That's and it's right. really So, improving in every a sense, now and because then. of the word of mouth and what is valuable there, pupuntahan nila. At maraming artists sa Antipolo. Oo. Very, Actually, very rich yung lugar na yan. Antipolo, Binangonan. It's easy to reach, Ang Goon, nandiyan lahat. Yeah. Oo. So, ibig sabihin, you in a sense would encourage those that kung kunwari mayroong interesado na magsimula ng ganong klaseng work. Ano ang kailangan background niya? Architecture ba kagaya mo o fine arts? Masaya, humanity siguro? Kahit naman Kahit na ano. Kasi kahit naman nung kinder tayo, nag-art man tayo. So kung nag-enjoy ka noon ng pagpe-painting nung bata ka, nung art lessons nyo, art class nyo, I think you have that innate. Kaya lang sinasabi nila, parang di naman nag-aral yan, bigla na lang naging artist. Alam ba sa ganun trip? Kailangan So it's really, respeto. again, it's the issue of passion. Yes, what you really want to do. Now, siguro, just as we try to wind this down, ano naman ang what would have been the difficulties from your mother's side when she was an artist and from your side now that you are trying to market her paintings? Ano ang parang pinakabalakid? Merong hindi nagbabayad. Kaya humanda ka. Sabi nga ng mga Tagalog, mga balasubas. Meron din namang yung pag nagpapa-commissioned work. Kasi ang mother ko, nako-conscious siya pag nagpa-commission ka sa kanya. So sinasabi niyang, gagawa lang ako. Kung gusto mo, dun mo bayaran. Huwag ka mag-deposit. Hindi siya kasi lalo siya magiging conscious So kung gusto mo, bilhin mo. Kung ayaw mo, okay lang. So we keep that. So basta maka-express lang siya kung tanggap nila, kung ano. Kasi mahirap ipuwersa ang art Now, before I come to an end, I just want to underscore also that your mom did not only go into yung visual arts ng painting, pero pumasok din siya sa paglililok, sculpture, Yes. no, carving in particular. Yun, paano naman siya napunta? And ang nakakatuwa, she was able to put in 3 dimension yung kanyang painting, kung ano yung itsura ng painting niya. Parang ganun din ang itsura, consistent. Hindi nag-iba yung estilo. Paano naman siya nagsimula doon? Kasi nung nag-a-antiques kami, Dan, gumagawa na siya ng nagdi-design na siya ng furniture Kaya may mga aparador kami na mga ginawa ng mother ko. At meron siyang assistant. Hindi siya mismo ang pumupukpok. Parang arkitekto yan. Di ka ang karpintero ng building. Civil engineer ka na bibigyan. Meron ka mga ganyan. So meron siya. Pag learned yung kanyang maglililok, hindi successful. Kasi madidetail, malayong-malayo ang lalabas. Pero pag unlearned, yung mga wood carver na nire-reject nung ibang mga kasi hindi makasunod doon sa mga commercial na pinire-reproduce. Ito yung mga gusto niyang mga nagtatrabaho sa kanya. So, doon siya mas naka-express. Tapos side by side sila. I guess siguro kasi parang dinadirect niya dun sa uukit. Sa gusto niya. Hindi sa gustong mangyari. Oh, wow, So yung pwede rin pala yun, Meron kang medium na padadaanin mo dun sa mga fashion designer may nananahi para sa kanila. Now, her work ay na-recognize, mayroon sa mga Negrense, yung sinasabi nga hamiling bayawanon, mga taga-Bayawa, di ba?
Kailan naman yun na-recognize sa kanya? At kasi culture in the arts din yung ano ang parang naging recognition because she came from that city? Ganun ba yan? Oo. Ano siya, na-meet namin sa shop namin in Mylong Center, Makati, yung foundation school owner na bumili ng sculpture niya. So, eventually, parang in-invite siya to honor her on their parang grand reunion. Tapos, in-honor din siya sa kanyang hometown na Bayawan, Negros Oriental, wherein yung mga friends niya, yung mga honorees, yung mga recipient ng award, we're talking about how they achieved their lives in the States, what they studied, and ano. And I've heard that my mother would say, she said daw na, alam mo ang bayan natin, ang ganda, maganda yung, dinescribe niya yung itsura ng environment, hindi niya sinabi kung anong na-achieve niya or anything. I think, because she's very expressionist and very emotional person and masyado siyang gusto niya ma-involve sa community. Kaya siguro nakita din yung charm niya na yung honesty niya. Yeah. Sa wala siyang pakinong anumang na-achieve mo, anong tinapos mo sa buhay. Basta gawin mo lang yung kaya mong gawin at gusto mong gawin. At dahil binigay nga yan sa'yo din ng Panginoon, she knew that it was entrusted to her. Gusto niya ring i-share yon. Kaya lang minsan, kanya-kanyang tigas ng ulo, mga artist. Lahat naman tayo, di ba? Meron. Nako, kung hindi nyo po alam, yung Bayawan City, yan po ay nasa Negros Oriental, malapit po yan sa Dumaguete. No? At kamusta rin po sa ating mga kababayan dyan sa lugar na yan dahil po ang inyong anak na si Inday Cadapan ay ang ating fini-feature ngayon. Kasama po ang kanyang anak na si Majel na ngayon ang siyang namamahala po sa mga likhain na ginawa po ni Inday Cadapan. Nako, alam niyo po, kulang po ang oras natin at siguro po kung naririnig niyo po yung aming background, we are bringing this ehemplo to you live at the podium. No? Dahil po ngayon pong, ito po ay Disyembre, by the time na marinig niyo na po ito, bagong taon na po. Ito po ang ating bagong taong offering sa inyo, ay kasalukuyan pong ginagawa namin ang aming Chords on Canvas, ang isa pong palabas ng FEBC na siya namang nag-feature ng mga artista, ng mga gawain, mga awitin, at gayon din yung kanilang visual arts. Kaya nga po kami nandito ngayon. Nako, at magbabalik po tayo para i-wrap up po ang ating palatuntunan, kaya wag po kayong aalis dito sa ating palatuntunang ehemplo. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS. Ang dengue ay isang virus na nakukuha sa kagat ng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Kadalasang tumataas ang insidente ng sakit na ito tuwing tag-ulan. Walang partikular na gamot para sa sakit na dengue. Maaari rin itong ikasawi ng mga magiging biktima. Ang susi para mapagtagumpayan ang dengue ay nasa pagiging maagap sa pagtukoy sa mga sintomas. Narito ang ilan. Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 9 na araw. Pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, pagkakaroon ng mga pulang pantal sa katawan or rashes, pagdurugo ng ilong, pagsusuka. Dapat natandaan na makasasama sa mga pasyente na may sakit na dengue ang pag-inom ng gamot na aspirin. Kung ang mga sintomas na ito ay lumabas sa isang taong may sakit, mainam na agad siyang dalhin sa ospital. Ang sakit na dengue ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo.
Magandang araw po muli sa inyong lahat at kung kabubukas pa lamang po ng inyong mga radyo, nasa last portion na po tayo ng ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At dito po sa ehemplo, lagi po natin itinataas ang bandilang Pilipino, ang kagalingan ng Pilipino, hindi lamang as individuals, kung hindi rin sa mga organisasyon. Kaya kung may kakilala po kayo, unang-una, i-like nyo po kami sa aming Facebook page at pwede nyo pong i-post yung name and contact ng person na ito, ng taong ito o yung grupong ito, o di kaya naman po pwede po kayong tumawag sa amin sa 0917-572-1754 o di kaya naman mag-email sa dzasinfo@febc.ph para naman po mayroon tayong makilala pa. Naku, napakarami pong magagaling na Pilipino na dapat nating maging ehemplo. Sa araw pong ito, tayo po'y nagtatapos sa buhay ng dalawang tao. Ang mag-inang si Inday Cadapan, ang isa sa ating well-known Filipino modern artists, at ang kanyang anak na si Majel Cadapan na siyang namamahala ngayon sa pagpanaw ng kanyang ina ng mga gawain ng kanyang ina. Majel, as we come to a close, ito ang lagi naming tinatanong kasi makikita natin sa buhay ng mga ehemplo tulad ni mama mo, ikaw sa iyong ginagawa, ay unang-una, ang napansin ko, ang common denominator, they don't look for it. Pero eventually, it finds them, nakikilala sila. Pero, and kaya lang, marami rin na nagsasabi sa mga kabataan natin yon, parang hirap na hirap maghanap ng ehemplo. Paano ba maging ehemplo sa panahon natin ngayon? Alam mo, wala namang halagang lahat ng ito kung hindi ang Panginoon ang mag-guide sa iyo eh. At marami rin akong mga kapalpakan, marami akong mga failures. Alam mo, binabato ko back kay God. Sabi ko, Lord, ito yung mga dreams ko, ito yung binili ng nanay ko. Lord, ikaw nang bahala. Alam mo, when you rest, God works for you. But when you work, God rests. So sabi ko, mag-rest na lang ako, Lord. Kaya nung tinawag ako ng FEBC, diba? I was resting at home, doing something else. And, God only, it's really true that when you seek God, everything will be added unto you. In whatever you do. Hindi ka talagang bibiguin ng Panginoon. And you can never outgive Him. And, I think yun. Parang kagaya din ng mama mo, ay sabi mo nga, recognize niya na yung kanyang talento ay binigay sa kanya ng Panginoon. So talaga namang pinagpagalan niya yon at iniwan niya sa Panginoon na gamitin yung kanyang work. No? So now, parang can you say na dahil nga sabi nga niya, sa painting pala, sa art pala ay patuloy na mabubuhay yung iyong blessing sa ibang tao. How does that meet with you na ikaw ngayon ang may hawak ng kanyang mga paintings at mga artworks? Alam mo, thankful lang ako kay God kasi He surprises me every now and then. Like meeting yung mga collectors niya kasi minsan may mga collectors, they just collect the name. But what fondest for me is yung mga collector na who somehow were touched by what my mother has been doing. And that's really something for me na alam kong ang Panginoon lang ang nagbibigay ng mga ganong plus sa life. Nako, maraming salamat, Majel. Hindi lamang dun sa oras na binigay mo sa amin dito sa ehemplo, pero dun din sa tulong at angking galing ng inyong pamilya, ng kayong mag-ina, na tulungan kami sa sa saayos nitong gawain namin sa FEBC. At the same time, yun naman pagbibigay ng nanay mo ng kanyang artwork. Di lamang sa FEBC, kung hindi sa buong mundo at sa mga kapilipino natin. For the glory of God. Nako, yan po, nakausap po natin si Majel Cadapan, na siya po ang anak ng Filipino artist na si Inday Cadapan, na nakatutuwa po kasi nga napakalinaw na para sa ating binigyan ng malikhaing isip, ng malikhaing kakayanin ng ating Panginoon, ay ginagamit po nila para maitaas din ang kanyang pangalan at makatulong sa iba't ibang tao. At sabi nga, kailangan may passion at mayroon pong buhay. Hindi lamang po pwedeng mag-starve yung artist. Meron palang buhay ang artista, ang isang manglilikha, gumagawa ng larawan o siya namang naglililok ng kahoy. Ito po'y nabubuo at pwedeng gamitin. Tapos sabi nga, there is no shame in doing art
that people like, o yun po yung medyo parang the commercial side of art, at nandoon din yung wag lang kakalimutan yung the art that gives a statement to what you believe in. Gamitin niyo po yun. At pagkatapos, pwede rin ngayong kunin yung art na yon at siya namang gamitin ninyo para maipakilala sa ibang tao. Yun na po yung art dealership. So, maaari pala pwedeng gawin yon. At yun po ay nakita natin sa buhay ng mag-inang artist na si Inday Kadapan at ang artist at art dealer naman na kanyang anak na si Majel. Kaya po, maraming salamat. Sana po kayo po'y napagpala ng ating palatuntunan at kayo po'y may natutunan. Kaya kung kayo po'y interesado sa inyong art, ituloy nyo po yan. Huwag nyong pipigilan. Go! Sabi nga, go tayo dyan. Nako, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin dito sa ating palatuntunan. At tulad ng dati, ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na laging nagpapaalala saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat po.